Diyan ka na pala. Problema mo ba ang oras sa pag-content? Kwentuhan kita saglit. Merong isang successful na content creator ang nagpatawag ng meeting sa kanyang mga estudyante. Sabi ng leader sa mga estudyante, kahapon, namatay na yung taong pumipigil sa pangarap nyo at pupunta tayo mamaya sa lamay nito. Nagtaka ngayon yung mga estudyante. Magkahalong kaba at tuwa yung naramdaman nila habang papunta doon sa lamay. Kinakabahan dahil hindi nila alam kung sino ang tao na yon at natutuwa dahil wala na yung pumipigil sa pangarap nila kahit hindi nila kilala. Nung ando na sila sa lamay, isa-isang pinalapit ng leader yung mga estudyante niya sa kabaong. Bawat isa na lumalapit ay nagugulat at hindi makapagsalita pagkatapos silang makita yung nasa loob nito. Matapos nilang lahat makita yung nasa loob, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Yun pala, ang nandun sa loob ng kabaong ay salamin. Wala naman talagang tao, wala naman talagang patay. Kaya ang nakita nila ay ang sarili nila. End of story. Ano yung lesson ng story? Madali lang manisi ng ibang tao. Madaling manisi ng sitwasyon. Pero walang ibang pumipigil para makuha natin ang mga pangarap natin, kundi tayo lang din. At kahit sino pang sisihin mo, wala namang mangyayaring pagbabago. May kasabihan nga, di ba? Kung gustong-gusto mo talaga ang isang bagay, walang makakapigil sa'yo. Kung ayaw na ayaw mo talagang isang bagay, walang makakapilit sa'yo. So, kung ngayon lagi mong nakikitang problema ang oras, walang magbabago kung lagi mong isisisi dyan kaya hindi ka makapag-content. Walang magbabago kung hindi mo gagawa ng paraan yan. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, gusto mo ba talaga ang content creation? Kung oo, akuin mo ang responsibilidad na ikaw ang gagawa ng paraan para magawa at maging successful ka dyan. Walang makakapigil sa'yo kapag ginawa mo yan. Tandaan mo, kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, palaging merong paraan. Hanapan mo ng paraan. Pag-aralan mo ng mabuti kung saan mo ginagamit ang oras mo araw-araw. Okay? Natulungan ba kita? Follow for more.